Sa hapunan para sa ika-8 kaarawan ng aking ina, itinaas ng bago kong stepdaughter ang kanyang baso at tinawag akong retirement plan ng kanyang papa. Nang hingin kong mag-apologize siya, tumawa lang ang asawa ko at sinabing, "Hindi mo siya anak, Evie. Huwag mo siyang pagsabihan." Iyon ang sandaling may isang bahagi sa pagkatao ko ang tila tumigil. Hindi nasira, hindi nagalit. Eksakto. Tumigil lang. Nakatambay kami sa isang private room ng isang sikat na Spanish-Filipino restaurant sa Bonifacio Global City, BGC. 3 linggo kong inasikaso ang hapunang iyon para sa aking ina, si Lola Lita. 2 beses akong tumawag para siguraduhin kasya ang kanyang walker sa pasukan, humingi ng silyang may matibay na sandalan, at nagdala pa ng maliit na unan mula sa bahay dahil naninigas pa rin ang bago niyang tuhod kapag matagal siyang nakaupo. Ang restaurant ay may malamlam na dilaw na ilaw, dingding na yari sa madilim na kahoy, at puting mantel na nagpapapormal sa kilos ng bawat isa. Ang kapatid kong si Carmen ay nagdala ng isang pumpo ng mga rosas. Ang anak kong si Danilo ay dumiretso mula sa kanyang shift sa BPO sa Ortigas, suot pa rin ang malinis na navy polo na lagi niyang nakatago sa sasakyan para sa mga pampamilyang okasyon. Dapat sana ay naging isang magandang gabi iyon. Dumating ang anak ni Greg na si Mika nang huli ng 40 minuto. Pumasok siya sa silid suot ang isang mamahaling cream na coat na tinulungan kong bayaran noong Pasko, bitbit ang isang handbag na mas mahal pa sa unang washing machine ko. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang ama, kumaway ng mabilis sa aking ina at sinabing, "Sorry, sobrang lala ng parking." Hindi malala ang parking. Kalahati pa lang ang laman ng basement parking nang dumating siya. Ngunit wala akong sinabi. Sinusubukan ko ng maigi noong mga panahong iyon na maging isang mabuting madrasta o stepmother. Si Mika ay 21 anyos, nasa 3 taon sa isang kilalang unibersidad sa Taft. At ayon kay Greg, nahirapan daw ito matapos maanul ang kanyang mga magulang. Sinabi ko sa sarili ko na ang pagpapasensya ay bahagi ng pagbuo ng isang pamilya. Kaya, ako ang nagbayad ng mga gastusin. Noong una, maliliit lang. Bill sa cellphone, bayad sa dentista, ilang libo para sa libro. Tapos dumating ang hulugan sa matrikula, bayad sa sorority, car insurance, buwan ng hulog para sa kanyang Montero Sport, at isang buwan ng allowance na ayon kay Greg ay makakatulong para makapag-focus si Mika sa pag-aaral. Binibigyan mo siya ng tunay na magandang kinabukasan. Madalas niyang sabihin sa akin, "Gusto kong marinig iyon." Matapos ang 12 taon bilang isang biyuda, masarap sa pakiramdam na maniwala na bumubuo ulit ako ng isang pamilya. Naging maayos ang hapunan sa unang 20 minuto. Nagkwento ang aking ina tungkol sa pagkahuli sa kanya ng pulis noong 1970s habang nagmamaneho ng lumang owner-type jeep ng tatay ko nang walang lisensya. Biniro siya ni Danilo na isa siyang kriminal, kahit si Greg ay tumawa. Tapos, tinanong ni Danilo si Mika kung kumusta na ang kanyang mga business class. Nag-angat ng tingin si Mika mula sa kanyang cellphone. "Okay lang, madali lang naman ang college." Kapag nagpakasal si Papa, sa isang babaeng mahilig sa spreadsheets at automatic bank transfers. Nawala ang ngiti ni Danilo. Dahan-dahang ibinaba ni Carmen ang kanyang baso ng tubig. Nagpakawala ng maikling tawa si Greg. Ang uri ng tawa na ginagamit ng mga tao kapag gusto nilang tanggapin ng lahat na ang isang malupit na salita ay isa lamang biro. Tiningnan ko si Mika. "Anong ibig mong sabihin?" Nagkibit balikat siya. "Wala. Sinasabi ko lang na organized ka. Hindi iyan ang sinabi mo." "Oh, tama na yan, Evie." Gumalaw ang aking ina sa kanyang upuan. Sinusubukan niyang huwag gumawa ng eksena sa mismong kaarawan niya, isang bagay na kinakahiya sa kultura natin na lalong nagpagalit sa akin. Pagkatapos, ay itinaas ni Mika ang kanyang baso ng wine para kay Papa. Sabi niya, nahanap din niya sa wakas ang retirement plan na may magandang credit limit. Walang tumawa ng pagkakataong iyon. Naririnig ko ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato sa labas ng private room. Sa may kusina, may waiter na nakabagsak ng metal. Ibinaba ko ang aking tinidor. "Mika, mag-apologize ka." Tumaas ang kanyang kilay. "Para saan?" "Para sa pambabastos mo sa akin sa harap ng pamilya ko at sa paggawa niyan sa mismong birthday dinner ng nanay ko." Tumitig siya kay Greg. Iyon ang sandaling ipinatong ni Greg ang kanyang kamay sa aking pulso. Hindi sapat para makasakit, pero sapat para pigilan akong gumalaw. "Hindi mo siya anak, Evie." Sabi niya.
Huwag mo siyang pagsabihan. Sinabi niya ito ng malakas. Iyon ang bahaging naaalala ko ng malinaw. Hindi lang ang mga salita, kundi ang lakas ng kanyang boses. Gusto niyang ipaunawa sa lahat ng nasa mesa kung saan ako nakalugar. Tiningnan ko ang kamay niyang nakapatong sa akin. Sumasakit na ang mga kasukasuan ko dahil sa lamig ng aircon at lalong sumakit dahil sa diin ng kamay niya. Alisin mo ang kamay mo sa akin, sabi ko. Ginawa niya ito, pero umikot ang mga mata niya. Ginagawa mong krisis ng pamilya ang isang biro. Sumandal si Mika sa kanyang upuan, mukhang nasisiyahan. Ibinuka ko ang bibig ko, at tikom itong muli. Sana masabi ko sa inyo na nakapagbitiw ako ng isang napakagandang banat doon mismo. Hindi! Nag-init ang mukha ko at nagkanda buhol-buhol ang mga nasa isip ko. Tapos tiningnan ko ang aking ina. Hindi siya nahihiya para sa akin. Nag-aalala siya para sa akin. Nakatulong iyon. Itiniklop ko ang aking serbilyeta at ipinatong sa tabi ng aking plato. Sige, sabi ko. Kung ganoon, hindi na rin aasahang susuportahan ko siya na parang anak. Tumawa ulit si Greg. Huwag kang mag-inarte. Hindi ako nag-iinarte. Umiling si Mika at kinuha ang kanyang cellphone na parang naging boring na ako. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay naging tahimik at nakakasakal. Binuksan ng aking ina ang kanyang mga regalo. Kumanta kami ng happy birthday. Hiniwa ni Carmen ang cake habang pilit na nagkukuwento nang malakas si Greg tungkol sa traffic. Ako ang nagbayad ng buong bill dahil nakarehistro na ang card ko. Sa biyahe pa uwi, hinintay ni Greg na makalampas kami ng EDSA bago magsimula. Pinahiya mo ako ngayong gabi. Nakatitig lang ako sa labas ng windshield. Ako ang nagpahiya sa'yo? Kinalaban mo ang anak ko sa harap ng lahat. Binastos niya ako. Nagbiro lang siya. At sinabihan kita na wala kang karapatang pagsabihan siya. Wala nga. Hindi sa ganoong paraan. Humarap ako sa kanya. Pero may karapatan akong magbayad ng mga gastusin niya? Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa manibela. Huwag nating parusahan ang bata dahil sa isang tangang komento. 21 na siya. Nag-aaral pa siya. Hayun na. Ang mabilis na paglipat mula sa pagiging independent na matanda tungo sa walang kalaban-laban na bata, depende kung sino ang may utang na apology sa isa. Huminga ng malalim si Greg. Doon na ang tuition niya sa Biyernes. Huwag kang gumawa ng desisyon base sa emosyon. Tumingin ulit ako sa bintana. Naging bata ulit siya sa sandaling may kailangang bayaran. Natahimik siya sa buong biyahe pa uwi. Kinaumagahan, gumising ako ng 5:38 nang may matinding sakit sa aking ibabang likod. Nagtimpla ako ng kape, naglagay ng heating pad sa likod ko, at binuksan ang laptop ko sa mesa ng kusina. Pagsapit ng 6:2, nabuksan ko na ang 22 buwan ng aking bank statements. Lagi akong maingat sa mga record ko. Bilang isang payroll manager, natutunan kong ang mga numero ay maaaring boring, pero hindi ito nagsisinungaling. Ang listahan ay mas malala pa sa inaasahan ko. Tuition, hulog sa Montero, insurance, 45,000 pesos na allowance kada buwan, bill sa cellphone, bayad sa sorority, dental bills, deposit para sa study abroad program. Pagkatapos, nakita ko ang ilang fund transfers na may label na MH Education na umaabot ng halos 1.5 milyong piso, ngunit hindi sa universidad napunta ang pera. Pumasok ang pera sa isang account na nakakonekta sa real estate business ni Greg. Napatigil ang kamay ko sa computer mouse. Sandali kong muntik nang isara ang page. Naalala ko si Greg na nakaupo sa tabi ko noong anibersaryo ng pagkamatay ng una kong asawa. Naalala ko siya na nagluluto ng hapunan kapag inaatake ako ng sciatica. Naalala ko ang ginhawang naramdaman ko na mahalin muli. Tapos naalala ko ang kamay niya sa pulso ko. Kinansela ko ang lahat ng future payments na legal kong kontrolado. Inalis ko si Mika bilang supplementary user sa aking credit card. Itinigi ko ang allowance. Kinansela ko ang automatic debit para sa Montero. Inilipat ko ang kinikita ko mula sa consulting papunta sa isang account na hindi ma-access ni Greg. Hindi ko kinuha ang kotse niya. Hindi ako tumawag sa eskwelahan. Simpleng itinigil ko lang ang pagkukusang loob ng aking pera. Pagsapit ng 7:03, pumasok si Greg sa kusina habang hawak ang cellphone niya. Anong ginawa mo? Iniikot ko ang laptop paharap sa kanya at inilatag ang mga na-print na bank statement sa mesa. Sinunod ko ang inilagay mong limitasyon, sabi ko. Hindi ko siya anak. Ikaw ang tatay niya.
Tumagal lang ng 6 segundo ang galit niya. Tapos napadapo ang tingin niya sa mga bank transfer. Namutla siya. Tinapik ko ang pahina, gamit ang isang daliri. Bakit ang halos 1.5 milyong piso na nakalaan para sa edukasyon ni Mika ay napunta sa business account mo? Inabot ni Greg ang mga papel sa mesa at sinubukan itong kunin. Binawi ko ang mga ito at doon ko napagtanto na ang pambabastos sa hapunan ay hindi na ang pinakamalaking problema sa aming kasal. Tumigil ang kamay ni Greg sa gitna ng mesa. Sa isang saglit, walang gumalaw sa amin. Pagkatapos, sumandal siya at binigyan ako ng ekspresyong nakita ko nang ginagamit niya sa mga kinakabahang kliyente ang kalmado, medyo dismayadong tingin ng isang lalaking nagpapaliwanag ng isang simpleng bagay sa isang taong hindi makaintindi. Hindi ko iyan business account, sabi niya. Inikot ko ang statement at itinuro ang pangalang Holloway Commercial Holdings. Ito ang operating account ng negosyo mo. Mas komplikado pa diyan. Siyempre naman, ayon kay Greg, anumang bagay na may kinalaman sa kanyang pera ay komplikado. Anumang bagay na may kinalaman sa pera ko ay para sa pamilya. Hinila niya ang upuan sa harap ko at hininaan ang boses. Inilipat ko ang pera para sa tuition sa isang education reserve para madali kong mamanage ang mga deadlines. Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang reserve. Hindi ko ma-access lahat sa phone ko. Nasa taas ang laptop mo. Tumaas ang panga niya. Evie, hindi ako magpapaimbestiga sa sarili kong kusina. Kusina ko rin ito. Mas masakit ang pagkakabitiw ko doon kaysa sa nilayon ko. Napatingin siya sa mga cabinet, sa sahig na kahoy, at sa breakfast nook na pinarenovate ko 6 na taon bago ko pa siya nakilala. Akin ang bahay na ito bago pa naging bahagi ng buhay ko si Greg. Tumayo siya. Gumagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Hindi! Sabi ko, binabasa ko na sa wakas ang mga bank statements. Umalis siya nang hindi nag-aalmusal. Pasado 10:00. Mika 7:10. Nang umaga nang tumawag si Mika, nasa opisina ako sa bahay. Nag-aayos ng payroll para sa isang dental clinic nang lumabas ang pangalan niya sa phone ko. Muntik ko nang hindi sagutin. Pero sinagot ko. Hindi gumagana ang card ko. Walang hello. Walang tanong tungkol sa nanay ko. Card lang talaga. Alam ko. Nagkaroon ng katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman. Tinanggal na kita bilang supplementary user. Bakit? Sumandal ako sa aking upuan at naramdaman ang pamilyar na kirot pababa sa kanang binti ko. Dahil niliwanag ng tatay mo na hindi mo ako magulang. Walang kinalaman yun sa card ko. May kinalaman ang lahat ng yan sa card ko. Hininaan niya ang boses niya. Siguro dahil nasa paligid siya ng maraming tao. Nandito ako sa power plant mall. Bumili na ako ng tanghalian at hindi ko mabayaran ang mga damit. Di huwag mong bilhin. Hindi mo pwedeng gawin ito ng walang warning. Binalaan na kita kagabi. Nag-inarte ka. At ngayon nililinaw ko lang. Binabaan niya ako ng telepono. Pagsapit ng tanghali, may pinost na siya sa social media tungkol sa mga matatandang babae na gumagamit ng pera para kontrolin ang mga mas nakababata. Hindi niya binanggit ang pangalan ko, pero hindi na kailangan. Tumawag ang kapatid ni Greg na si Tita Denise. Makalipas ang 20 minuto. Nakita ko ang post ni Mika. Anong nangyayari? Tinigilan ko ang pagbabayad ng ilan sa mga gastusin niya. Napasinghap si Denise. Evie, hindi ka pwedeng magpanggap na pamilya. Tapos aabandonahin mo ang isang bata dahil nasaktan ang damdamin mo. 21 na siya. Nasa college pa siya. May tatay at nanay siya. Alam mo namang walang pambayad ng tuition si Maricel. Kung ganoon, si Greg ang kailangang magbayad. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nagsabi sa akin na may alam si Denise na hindi ko alam. Naging mahirap ang taon na ito para kay Greg. Maingat niyang sabi. Pati rin sa akin. Iba yon. Lagi kang magaling sa pera. Muntik na akong matawa. Mukhang iyon ang buong pananaw sa pinansyal ng pamilya nila. Magaling si Evie sa pera, kaya pwedeng saluhin ni Evie ang anumang ginawa ng iba sa pera nila. Matapos naming magbaba ng telepono, nakatitig lang ako sa screen ng computer ko. Inaasahan ko na ang galit mula kay Greg at Mika. Hindi ko inaasahan ang agarang koro ng mga kamag-anak na nagsasabing napakalupit ko. Sa loob ng 10 minuto, pinag-isipan kong ibalik ang binabayaran ko sa tuition. Tapos tumawag si Danilo. Sinabi sa akin ni Lola ang nangyari. Nagbuntong hininga ako. Hindi na sana niya idinawit pa sa iyo. Hindi siya, si Tita Carmen.
Mukhang tama. Nag-alangan siya. Okay ka lang ba, ma? Okay lang ako. Hindi ka tunog okay. Minasahe ko ang noo ko. Baka nag-overreact lang ako. Hindi. Hindi ka nandun sa naging usapan namin kaninang umaga. Nandun ako kagabi. Nakakainis ang kasiguraduhan niya. Subukan mo namang huwag magtunog na tuwang-tuwa ka. Hindi ako natutuwa. Binabalaan na kita tungkol kay Greg simula pa lang. Sigurado akong masarap yan sa pakiramdam ngayon. Natahimik si Danilo. Hindi fair yan, ma. Alam ko ang pagkakamali ko sa sandaling sinabi ko iyon, pero pinigilan ako ng pride ko na mag-sorry. Pinatay niya ang tawag makalipas ang 1 minuto. Pagsapit ng 3:00, nasaktan ko pa ang kaisa-isang taong talagang gustong tumulong sa akin. Kinaumagahan, nakipagkita ako kay Tina Wallace sa bangko ko malapit sa Ayala Avenue. Tinulungan ako ni Tina na buksan ang business account ko, 18 taon na ang nakararaan. Suot niya ang reading glasses na may silver chain at naaalala niya ang mga anak ng bawat kliyente. Wala siyang masabi sa akin tungkol sa mga private accounts ni Greg. Gayunpaman, tinulungan niya akong repasuhin ang mga transaksyon mula sa mga account na nakapangalan sa akin. Pinasadahan namin ang 22 buwan, linya por linya. Bumagsak ang sikmura ko sa kabuuan. Halos 4 na milyong piso. Ang ilan ay napunta kung saan sinabi ni Greg sa universidad, sa bangko ng Montero, sa phone company ni Mika. Ngunit maraming transfers ang napunta sa kanyang brokerage business, sa isang commercial loan servicer, at sa isang account na may inisyal lamang na MB. Naisip ko ang repairman ng aircon na nagsabing baka hindi na tumagal ang compressor namin sa tag-init. Sabi ni Greg. Maghintay na muna kami. Nauna ang edukasyon ni Mika. Naisip ko ang mga session ko sa physical therapy na kinansela ko dahil parang aksaya lang sa pera. Nauna ang edukasyon ni Mika. Naisip ko ang bagong Lexus ni Greg na nakaparada sa garahe namin. Dahan-dahang isinara ni Tina ang folder. Kailangan mo ng abogado. Nang hapong iyon, natuklasan ni Greg na kinansela ang premium cable package namin. Pumasok siya sa kusina hawak ang remote. Ikaw din ba ang may gawa nito? Oo, nanonood ako niyan. Pwede ka namang manood sa basic cable. Ang childish nito. Makalipas ang 2 araw, nakatayo ako sa likuran niya sa Rustan Supermarket habang nakikipagtalo siya sa kahera dahil hindi pumasok ang 50% na digital coupon niya. Mukhang pagod na pagod ang kahera. Patuloy na tinatapik ni Greg ang phone niya. Sabi rito valid pa. Sabi niya. Greg, sabi ko, palampasin mo na. Prinsipyo to. Sa labas, tiningnan ko siya sa ibabaw ng grocery cart. Hindi mo kailanman chinek ang mga presyo noong galing sa account ko ang pera. Hindi pareho yun. Hindi nga, sabi ko. Malamang, mas madali kasi yun. Nang gabing iyon, pumunta si Mika sa bahay kasama ang isang kaibigan na naghihintay sa driveway. Kailangan ko ang susi ng Montero. Wala sa akin. Itinigil mo ang mga bayad. Nakapangalan sa tatay ko ang sasakyan. Humarap siya kay Greg na nakatayo malapit sa pasilyo. Nagpapanggap na nagbabasa ng email. Papa, tumikhim siya. Baka kailangan munang ibalik ang sasakyan pansamantala. Tinitigan siya ni Mika. Sabi mo may sapat na pera si Evie para sagutin ang lahat hanggang makagraduate ako. Natahimik ang buong kwarto. Tumigas ang mukha ni Greg. Pumunta ka sa kotse at maghintay. Hindi, sabi mo pumayag siya. Tiningnan ko si Mika. Pumayag akong tumulong base sa sinabi sa akin. Pinili mong magbayad. Ganti niya. Oo, sabi ko. At ngayon, pinipili kong tumigil. Umalis siyang galit, ngunit bago iyon ay tiningnan niya ang kanyang ama sa paraang hindi pa niya nagagawa noon. Nang gabing iyon, nagpadala sa akin si Greg ng 6 na text message mula sa guest room. Sinisira mo ang pamilyang ito. Pinapahiya mo si Mika. Wala kang ideya kung ano ang kinakailangan ng negosyo ko. Nireplyan ko na siya sa wakas. Nagnakaw ka sa akin, nagsinungaling ka sa anak mo, at ginamit mo ang pera ng patay kong asawa para magpasikat sa ibang tao. Kinaumagahan, binasa ni attorney. Navarro ang mensahe at umiling. Huwag na huwag ka nang makikipagtalo sa kanya ng pasulat. Deserve niya ng mas malala. Sigurado akong oo, pero ang bawat galit na pangungusap mo ay pwedeng iprint nang walang kasamang 10 kasinungalingan niya na nauna rito. Tinulungan ako ni attorney. Navarro na i-freeze ang credit ko at suriin ang aking mga financial records. Doon namin natagpuan ang request na idagdag si Greg bilang joint owner sa isa sa mga investment accounts ko. Na-reject ito ng kumpanya dahil hindi tumugma ang pirma. Inilagay ni attorney.
Navarro ang form sa tabi ng isang lumang dokumento na talagang pinirmahan ko. Ang magandang balita ay walang perang gumalaw, sabi niya. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang sulat kamay na note sa ibaba. Ang masamang balita ay alam ng sinumang nag-submit nito ang eksaktong halaga ng account mo. 2 tao lang ang nakakita ng statement na iyon. Ako at ang asawa ko. Nagmaneho ako pa uwi mula sa opisina ni attorney. Navarro nang nakapatay ang radyo. Kadalasan, gusto kong may pinapakinggan sa kotse lumang OPM, balita, o kahit commercials para may iba akong iniisip. Nang hapong iyon, gusto ko ng katahimikan. Ang na-reject na investment form ay nasa loob ng isang brown envelope sa passenger seat. May nagtangkang idagdag si Greg sa account ko. Nabigo ang request dahil hindi tumugma ang pirma. Walang perang nakuha. Ipinaalala sa akin ng abogado na hindi iyon automatikong nagpapatunay na mismong si Greg ang pumirma. Baka may tauhan siya sa opisina na nagpasa. Pwedeng maging kasong kriminal balang araw. O baka hindi na mapatunayan kung sino talaga ang pumirma ng papeles. Pero isang bagay ang sigurado. May isang taong napakalapit sa akin ang nakakaalam ng balanse ng account na iyon. Pumasok ako sa garahe at nanatili sa loob ng sasakyan ng ilang minuto. Sa edad na 58, ginugol ko ang buong karera ko sa pagtulong sa maliliit na negosyo na maiwasan ang mga pagkakamali sa payroll. Nakakahuli ako ng mga nawawalang decimal points. Napapansin ko ang mga dobling invoice. Madalas alam ko kapag may numerong hindi tugma, ngunit sa paano man, nakaligtaan ko ang pinakamalaking panloloko sa mismong buhay ko. Mas masakit iyon kaysa sa mawalan ng pera. Ang mga sumunod na araw ay naging isang nakapanlulumong rutina. Nanatili si Greg sa guest room. Nag-uusap lang kami kapag kailangan. Naging kakaiba ang pagiging magalang niya, hindi mainit, hindi rin humihingi ng tawad, magalang lang. Tatanungin niya kung gusto ko ng kape. Sasabihin niyang nasa ref ang hapunan. Tiniklop pa niya ang mga tuwalya isang gabi. 2 linggo ang nakararaan. Iisipin ko sanang senyales iyon na gusto niyang ayusin ang aming kasal. Ngayon, parang negosasyon na ito. Bawat kabaitan ay may kalakip na invisible na kontrata. Samantala, nagsisimula ng magprotesta ang katawan ko. Ang mga oras na ginugol sa pagbabasa ng mga bank statements ay nagdulot ng matinding sakit sa aking balakang. Nanigas ang mga kamay ko sa paghihiwalay ng mga dokumento sa mga folder. May mga gabing 3 hanggang 4 na oras lang ang tulog ko. Isang Huwebes ng gabi, nagbubuhat ako ng isang bote ng laundry detergent pababa sa hagdan. Sa kalagitnaan, inatake ako ng sciatica. Dumulas ang bote. Kumalat ang asul na sabon sa sahig. Tinitigan ko ito. Pagkatapos, dahan-dahan akong umupo sa pinakababang hakbang ng hagdan at umiyak. Hindi dahil sa sabon. Hindi rin dahil sa pera. Umiyak ako dahil patuloy kong tinatanong sa sarili ko ang iisang bagay. Paano ako naging ganito katanga? Kinamuhian ko ang tanong na iyon. Umiikot ito sa isipan ko ng halos 20 minuto. Sa wakas, kinuha ko ang cellphone ko. Emma, 44 na ng madaling araw. Tinawagan ko si Carmen. Sumagot siya sa ikatlong ring. Evie, pasensya na? Anong problema? Sinubukan kong tumawa. Sa halip, umiyak ulit ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tungkol saan? Nakita ba ng lahat kung sino talaga si Greg maliban sa akin? Hindi agad sumagot si Carmen. Nang magsalita siya, malumanay ang boses niya. Hindi. Pakiramdam mo lang ganun. Hindi. Bakit hindi ko nakita? Dahil hindi naman siya nagpapanggap palagi. Kumunot ang noo ko. Ano? Naging mabait talaga siya sa'yo minsan. Nagulat ako. Nagpatuloy si Carmen, ang mga taong tulad ni Greg ay hindi naman halimaw bawat minuto ng bawat araw. Kung ganun sila, walang matitira sa kanila. Pinunasan ko ang mukha ko. Hindi ka tanga, dahil may nagsinungaling sa'yo. Pakiramdam ko ang tanga-tanga ko. Alam ko. Hinayaan niyang lumipas ang katahimikan. Tapos idinagdag niya ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ang pagiging malungkot matapos mawala si Paulo ay hindi isang depekto sa pagkatao mo. Tumamang mabuti sa akin ang mga salitang iyon. Nagsimula ng magpakalat ng ibang kwento si Greg, hindi sa akin, kundi sa ibang tao. Isang linggo ang lumipas, kinausap ako ng isa sa mga kapitbahay namin habang kinukuha ko ang mail. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman. Parang masyado ka atang na-stress lately. Tiningnan ko siya. Bakit mo naman nasabi yan?
Na-awkward siya. Nabanggit lang ni Greg. Medyo marami ka raw iniisip. Yun lang ang sinabi niya, pero alam ko na ang buong kwento. Nang hapong iyon, isang kakilala ang kaswal na nagtanong kung plano ko na bang mag-slow down sa trabaho. Kinaumagahan, nag-email ang isang kliyente para siguraduhing hindi pa ako magre-retire. Mga maliliit na komento, maliliit na tanong. Hindi naman nakakabahala kung iisipin isa-isa. Ngunit kapag pinagsama, bumubuo ito ng isang pattern. Hindi lang idinidepensa ni Greg ang sarili niya. Inihahanda niya ang mga tao na huwag maniwala sa akin. Sumikip ang dibdib ko sa naisip ko. Napanood ko na ang dalawang malalapit na kaibigan na nag-alaga sa kanilang mga asawang may demensya. Ang pagkawala ng memorya ay nakakatakot sa mga taong kaedad namin. Alam yan ni Greg. Hindi niya ako direktang inaakusahan. Nagtatanim lang siya ng duda. Makalipas ang ilang araw, isang bagay ang nangyari na gumulat sa akin. Tumawag si Mika. Gusto ko sanang makipag-usap. Sa tingin ko, nasabi na natin ang lahat. Please. May iba sa boses niya. Hindi gaano kumpiyansa, walang galit, mas maraming pag-aalinlangan. Pumayag akong makipagkita sa kanya noong Sabado ng umaga sa Mary Grace Cafe. Nandun na siya nang dumating ako. Walang makeup, nakapusod ng buhaghag, suot ang lumang Ateneo jacket imbes na mamahaling damit. Mukha siyang pagod. Pagod na pagod. Tumayo siya nang may kaba nang lumapit ako. Order na ako ng kape mo. Salamat. Umupo kami ng halos isang buong minuto na walang umiimik. Sa wakas, nagbuntong hininga siya. Nakakuha ako ng notice mula sa eskwelahan. Naghintay ako. Kung hindi mababayaran ang balance ko, yumuko siya, hindi ako makaka-enroll next sem. Anong sabi ng papa mo? 12 beses ko siyang tinawagan. 12? Sabi niya inaayos niya ang financing. Pero nakita ko ang mga pictures online. Lumunok siya. Nasa isang networking event siya. Hindi nakikipag-meeting sa mga bangko, hindi inaayos ang tuition. At nakikipag-socialize. Natauhan na rin siya sa wakas. Humigop ako ng dahan-dahan sa kape ko. Sorry, sabi ko. Nagulat siya. Talaga? Ayokong masira ang edukasyon mo. Pero hindi ka pa rin magbabayad. Hindi. Tumango siya ng dahan-dahan. Kaya nga, alam ko na. Isa pang mahabang katahimikan. Tapos, dumukot siya sa backpack niya. Kailangan kong ipakita to sa'yo. Inilagay niya ang ilang printed emails sa ibabaw ng mesa. Galing yan kay Papa. Kinuha ko ang unang pahina. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinag-uusapan sa isang mensahe ang consulting business ko. Sa isa naman, ang bahay ko sa Makati. Tapos nakita ko ang linyang nagpabaligtad ng sikmura ko. Kapag napirmahan na ni Evie ang updated na estate plan, hindi na natin kailangang humingi ng pabor. Nakatitig ako roon. Anong estate plan? Kumunot ang noo ni Mika. Akala ko pumayag ka na. Hindi ko pa ito nakikita. Napakurap siya. Ano? Iniharap ko ang mga pahina sa kanya. Ang draft na ito ay nagbibigay kay Greg ng buong kontrol sa negosyo ko kapag nauna akong namatay. Namutla siya. Sinabi niya sa akin. Ano ang sinabi niya? Na gusto mong manatili sa pamilya ang lahat. Nasa pamilya na ito. Itinuro ko ang mga dokumento ng trust na pina-photocopy ni Attorney Navarro para sa akin. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng pamilyang pinanggalingan ko. Mukhang litong-lito siya. Akala ko alam ko. Sumandal siya. Akala ko nabigyan na ng mana si Danilo. Umiling ako. Sinabi yan ni Greg sa'yo. Tumango siya. At sinabi niya na hindi ko kailangan ng student loans kasi gusto mo raw akong tulungan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Dumaraan ang mga sasakyan na parang walang nagbago sa mundo. Sa wakas, mahina kong tinanong, bakit mo ipinapakita ito sa akin? Nag-alangan siya. Kasi kahapon, tumigil siya. Anong nangyari kahapon? Pinapapirma niya ako ng dokumento. Isang statement na nagsasabing, alam mo raw lagi kung saan napupunta ang pera. Bumagsak ang mga salitang iyon sa pagitan namin. Hindi ka pumirma. Hindi. Bakit? Mukha siyang nahihiya. Kasi, huminga siya ng malalim at nanginginig. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko hanggang sa may kailangan siya. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko si Mika, hindi isang ma-pride na dalaga ang nakita ko, kundi isang anak na na-realize na mas madalas siyang ginamit kaysa minahal. Naawa ako sa kanya, pero hindi niyo nabura ang mga ginawa niya. Gumamit ka ng credit card ko nang walang paalam. Alam ko, binastos mo ako. Alam ko,
Trinato mo ang tulong ko na parang obligasyon ko. Tumango siya. Oo, itiniklop ko ng maayos ang mga email. Salamat sa pagdadala nito. Umaliwalas ang mukha niya. Ibig sabihin ba nun, hindi ka nagalit? Tiningnan ko siya sa mga mata. Galit pa rin ako. Bumagsak ang mga balikat niya. Pero, pagpapatuloy ko, handa akong maniwala na pwede kang magbago. Tumango siya ng isang beses. Gusto ko yon. Bago kami umalis, may sinabi pa ako. Kailangan mo pa ring bayaran ang mga personal na ginastos mo sa card ko. Inaasahan ko na yon. Walang pag-angal. Isang maliit na ngiti ang sumilay. Muntik na akong makipagtalo ah. Anong nagbago? Tiningnan niya ang kape sa kanyang mga kamay. Sa tingin ko, tapos na akong maniwala sa lahat ng sinasabi ni Papa. Hindi iyon pagpapatawad. Hindi rin iyon kabayaran. Iyon ay simpleng ang unang tapat na pangungusap na sinabi niya sa akin. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Attorney Navarro. Nakausap ko si Maricel, ang ex-wife ni Greg. Naitago niya lahat, sabi ng abogado. Lahat? Emails, bank records, annulment papers. Anong sabi niya? Sabi niya, halos parehong-pareho ang ginawa ni Greg noong kasal pa sila. Ipikit ko ang aking mga mata. Nagpatuloy si Attorney. Navarro. Kinumpirma rin niya ang isang bagay. Ano yun? Ang ilang transfers na akala mo ay napupunta sa edukasyon ni Mika ay ginamit para bayaran ang obligasyon ni Greg sa annulment settlement nila. Sumandal ako sa upuan ko. Hindi lang basta nawala ang pera. Ito ang bumubuhay sa buong pagkatao ni Greg para hindi bumagsak ang buhay niya. Bago pa ako makasagot, tumunog ang telepono ko sa opisina. Nakalagay sa caller ID, Sloan Hardware Supply. Sinagot ko, Mang Arturo. Ang pamilyar niyang paos na boses ay umalingaw-ngaw sa speaker. Evie, kailangan nating mag-usap. Siyempre po. May problema ba? Tingin ko nagkamali ang asawa mo. Anong nangyari? Tumawag siya sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sinabi niya sa akin na humihina na raw ang isip mo. Napapikit ako. Nagpatuloy ng tahimik si Mang Arturo. At iha, tumigil siya. Iniwan niya ang buong mensahe sa voicemail. Bihirang tumawag ng direkta si Mang Arturo sa akin. Kadalasan, nag-i-email lang siya tungkol sa payroll o nag-iiwan ng maiikling mensahe sa voicemail na laging nagtatapos sa no rush. Kaya nang sabihin niyang, kailangan nating mag-usap, alam kong hindi ito tungkol sa sweldo ng mga empleyado. Free ka ba ngayong hapon? Tanong niya. Pwede po. Ayokong pag-usapan to sa telepono. Kalmado ang boses niya, pero may kung ano sa ilalim nito hindi takot, kundi pagkadismaya. Pag-aari ni Mang Arturo ang Sloan Hardware Supply ng higit 40 taon. Inilibing niya ang kanyang asawa matapos ang mahabang laban sa Alzheimer's disease, nakasurvive sa bypass surgery, at patuloy pa ring naglalakad sa kanyang warehouse tuwing Martes ng umaga, hawak ang portable oxygen tank niya, imbes na gamitin ang golf cart na pinipalit ng mga empleyado niya. Hindi siya madaling matinag. Kung pinagalit ni Greg si Mang Arturo, nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Ang opisina ni Mang Arturo ay nasa bandang silangan ng Maynila. Nang dumating ako, naghihintay na siya kasama ang 2 tasa ng kape. Naalala ko, sabi niya nang may tipid ng ngiti. Isang cream, tulad ng dati. Dahan-dahan siyang umupo sa kanyang upuan, inaayos ang oxygen tube sa ilalim ng ilong niya. May utang akong apology sa'yo. Para saan po? Muntik na akong maniwala sa kanya. Sumikip ang sikmura ko. Ano po bang eksaktong sinabi ni Greg sa inyo? Kinuha ni Mang Arturo ang kanyang cellphone. Sabi niya tumatawag daw siya bilang kaibigan. Pindot niya ang play. Umalingaw-ngaw ang boses ni Greg sa opisina. Arturo, ayokong magbigay ng kaba, pero masyadong na-stress si Evie lately. Nagiging makakalimutin na siya. Wala namang delikado pa, pero naisip ko lang na mas maganda kung alam mo bago maging busy ang payroll season. Baka gusto mong pag-isipan na ilipat sa iba ang payroll nyo bago pa maging komplikado ang lahat. Natapos ang mensahe. Tumingin sa akin si Mang Arturo. Kilala kita ng 15 taon. Hindi ako makapagsalita. Nakita ko kung paano mo nasalo ang mga errors sa payroll na nakatipid sa akin ng libo-libo. Tumango ako. 2 beses mong itinama ang accountant ko sa tax. Naalala ko po, minsan mo na rin akong tinawagan habang nasa waiting room ka ng ospital dahil napansin mong mali ang overtime ng isang empleyado. Tumawa ako ng mahina. Inooperahan po noon sa tuhod ang nanay ko. At napansin mo pa rin yun? Lumapit siya.
Ang asawa ko, si Eleanor, nagkademensya. Naging napakatahimik ng silid. Alam ko po. Hindi iha. Lumambot ang boses niya. Hindi mo alam. Ipinatong niya ang 2 kamay sa kanyang baston. Alam ko kung ano ang itsura ng early dementia. Tumigil siya. Wala ka niyan. Bumasag sa pagkatao ko ang mga salitang iyon. Hindi dahil naniwala talaga akong nawawalan na ako ng memorya, kundi dahil bigla kong na-realize kung gaano karaming tao ang malamang na sinabihan ni Greg. Ilang usapan na kaya ang nagsimula sa, nag-aalala ako kay Evie? Iniabot ni Mang Arturo ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Kopya yan ng voicemail. Ibinibigay ko ito sa'yo. Ikaw ang payroll manager ko. Ngumiti siya ng malungkot. At kaibigan kita. Pinakinggan ni attorney. Navarro ang recording ng 2 beses at pangatlo pa. Sa wakas, hinubad niya ang kanyang salamin. Mas maganda to kaysa inaasahan ko. Akala ko magagalit ka ng sobra. Galit ako. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Pero praktikal din ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi nagpapatunay ng fraud ang voicemail na ito. Alam ko. Hindi nagpapatunay ng forgery. Alam ko. Pero nagpapakita ito ng pattern. Itinuro niya ang notebook ko. Hindi lang idinedepensa ni Greg ang sarili niya. Sinisira niya ang kredibilidad ko. Tumango si Attorney Navarro. At ang negosyo mo. Pinaliwanag niya ang lahat ng maayos. Ang na-reject na investment authorization ay kasalukuyan pa ring nire-review ng fraud department. Nakapag-file na ako ng police blotter kaya may official record na. Kung mapapatunayan ba talaga ng mga investigador kung sino ang pisikal na nagpasa ng papeles, hindi pa sigurado. Tumanggi si Attorney Navarro na mangako ng pag-aresto. Hindi ganun ang totoong mundo. Nakakagulat man, pero napanatag ako roon. Hindi siya nagbebenta ng paghihiganti. Tinutulungan niya akong buuin muli ang buhay ko. Ang mas matibay nating laban, patuloy niya, ay Sibyl, Keys. Nilista niya ang lahat sa isang yellow pad. Pumasok ang personal mong pera sa negosyo ni Greg gamit ang mga kasinungalingan. Sinabi niyang educational expenses na hindi naman pala educational expenses. Sinubukan niyang sirain ang profesional na reputasyon mo. May documentary evidence tayo. May mga saksi tayo. May banking records tayo. Tumingin siya sa akin. Sapat na yan para baguhin ang future mo. Hindi sa kanya, sa'yo. 1 linggo ang lumipas, nag-file ako ng annulment at legal separation ng mga ari-arian. Humiling din si Attorney Navarro ng temporary financial restraints, forensic accounting, pagpreserba sa mga electronic records at eksklusibong kontrol sa consulting business ko. Ang pagpirma sa papeles ay parang normal lang na gawain. Walang dramatikong musika. Walang panginginig ng mga kamay, isang asul na ballpen lang sa ibabaw ng conference table ng abogado. 22 buwan ng kasal, nabawasan sa ilang pirma. Nang matapos ako, tahimik na iniabot sa akin ni attorney. Navarro ang tissue. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Nagbago si Greg halos magdamag. Nawala ang sigawan. Sa halip, may mga bulaklak sa ibabaw ng counter sa kusina. Nagluto siya ng chicken parmesan isang gabi. Sa ibang gabi, ininit niya ang tuwalya sa dryer dahil alam niyang nakakatulong ang init sa pangingimay ng mga kamay ko. Masyado kang nagpapakapagod, malambing niyang sabi. Kaya ko naman, hindi mo kailangang kayanin lahat mag-isa. Sa loob ng ilang delikadong araw, gusto kong maniwala sa kanya. Nakakagawa ng mga kakatwang bagay ang kalungkutan kapag lampas 50 ka na. Bumabakas ito. Ipinapaalala nito sa iyo kung gaano katahimik ang bahay pagkatapos ng hapunan. Kung gaano kadaling magpatawad kaysa magsimula muli. Isang gabi, nagtatawanan kami habang nanonood ng lumang comedy show. Sa loob ng 30 minuto, pakiramdam ko halos normal ang lahat. Tapos, dumukot siya sa briefcase niya. Kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay. Inilagay niya ang ilang dokumento sa mesa ng kusina. Mga papeles para sa commercial refinancing. Ang collateral? Ang bahay ko. Bahay natin? Pagtatama niya. Hindi Evie. Bahay ko. Pansamantala lang to. Gaano katagal? Hanggang sa maklose ang development na to. Tiningnan ko ang projected loan amount. Mababayaran nito ang utang niya sa negosyo. Mababayaran din nito ang utang sa tuition ni Mika. Plinano mo to? Ang alin? Ang dinner? Ang pagsusori? Ang mga bulaklak? Tumigas ang mukha niya. Nagpapakasinikal ka na naman. Hindi. Isinara ko ang folder. Naghintay ka lang ng timing.
Nagbuntong hininga siya ng may pagkadrama. Akala ko unti-unti na tayong nagkakaayos. Akala mo pipirma na ako. Tapos tumawid siya sa linyang hindi ko inaasahan. Tutulong sana si Paulo. Naging napakatahimik ng silid. Si Paulo, ang una kong asawa, ang lalaking inilibing ko matapos ang 34 taon ng kasal. Talagang ginamit ni Greg ang pangalan niya. Duda akong hahayaan ni Paulo na masira ang pamilya niya dahil lang sa pera. Tumayo ako ng sobrang bilis kaya kumaladkad ang upuan ko sa sahig. Wag mong! Napakurap siya. Evie, wag mong gamitin ang pangalan ng asawa ko para ibenta sa akin ang mga utang mo. Kinuha ko ang pumpo ng mga rosas na ibinigay niya sa akin ng umagang iyon. Nang hindi nag-iisip, itinapon ko ito sa basurahan. Sa isang iglap, nakita ko ang totoong gulat sa mukha niya. Hindi dahil nagtapon ako ng bulaklak, kundi dahil huminto ako sa pag-arte sa papel na ginawa niya para sa akin. Nang gabing iyon, pumunta si Danilo. Hindi niya ako pinangaralan. Hindi niya ipinaalala na binalaan na niya ako noon. Tahimik niyang pinalitan ang sirang trangka sa gate sa likod ng bahay. Pagkatapos, umupo kami sa likod ng bahay. May utang akong apology sa'yo, sabi ko. Wala po ma. Meron. Ngumiti siya. Hindi ako natutuwang tama ako. Alam ko, natatakot ako noon. Tiningnan ko siya. Saan? Na may manakit sa'yo? Nakatitig lang ako sa likod bahay. Pakiramdam ko, iniisip ng lahat na ang tanga-tanga ko. Umiling si Danilo. Hindi po. Ano? Tingin ko, ang iniisip nila ay pareho lang sa iniisip ko. At ano yon? Tinitigan niya ako ng matagal. Nangulila ka lang na mahalin ka ulit. Tinakpan ko ang aking mga mata. Umabot siya at pinisil ang aking balikat. Hindi ibig sabihin nun, tanga ka. Makalipas ang 3 araw, tumawag muli si Attorney Navarro, yung Metro Manila Business Excellence Awards luncheon na next Friday. Naalala ko na ilang buwan nang pinag-uusapan ni Greg iyon. Inaasahan pa rin niyang pupunta ka. Alam ko, sinabi niya rin sa mga organizers na na-stress ka noong mga nakaraang linggo. Pero excited ka raw na suportahan siya sa publiko. Tumawa ako. Hindi iyon masayang tawa. Gusto niyang nakatayo ako sa tabi niya. Gusto niyang ang kredibilidad ko ang nakatayo sa tabi niya. Tumigil si Attorney Navarro. May naisip ako. Nagkita kami ng hapong iyon. Nagulat ako sa payo niya. Hindi ka pupunta doon para sirain siya. Hindi. Hindi. Sumandal siya palapit sa mesa niya. Pupunta ka roon para itigil ang pagprotekta sa kanya. May malaking pagkakaiba iyon. Nang sumunod na Martes ng umaga, nag-doorbell sa bahay. Pagbukas ko, nakatayo roon si Mika. Bitbit ang isang maliit na maleta. Namumula ang mga mata niya sa kaiiyak. Pinalitan ng papa ang mga kandado, pabulong niyang sabi. Sabi niya, kung pinipili kita, kailangan kong harapin ang mga konsensya. Tiningnan ko ang maleta. Tapos siya, hindi, mahinang sabi ko. Hinaharap mo na ngayon ang mga konsensya niya. Kapag naiisip ng mga tao ang paghihiganti, kadalasan nai-imagine nila ay sigawan, dramatikong talumpati, may sinasampal, may inaaresto. Halos hindi kailanman ganun sa totoong buhay. Minsan, ang paghihiganti ay ang simpleng pagtangging tumayo sa kung saan inaasahan nilang nakatayo ka. Nang Biyernes ng umaga na iyon, nakatayo ako sa harap ng salamin sa kwarto ko, isinusuot ang pearl earrings na binigay sa akin ni Paulo noong aming 25th anniversary. Sumasakit ang mga daliri ko. Laging ipinapaalala sa akin ng arthritis na kahit ang mga simpleng gawain ay mas matagal nang gawin ngayon. Sa likod ko, nakatayo si Mika sa pasilyo. Medyo naiilang. Hindi mo naman kailangang pumunta, sabi niya. Kailangan, sagot ko. Parang gusto ko sanang huwag ka nang tumuloy. Ngumiti ako ng tipid. Ako rin. Ipinagmaneho ako ni Danilo papunta sa Manila Peninsula sa Makati. Pinilit ni Attorney Navarro. Walang sorpresang mangyayari, sabi niya. Huwag kang pupuntang mag-isa. Pagdating namin sa entrance, pinatay ni Danilo ang makina. Kinakabahan ka ba, ma? Tumawa ako ng mahina. 3 linggo na akong kinakabahan. Umabot siya at pinisil ang kamay ko. Kahit anong mangyari sa loob. Tumigil siya. Proud ako sa iyo, ma. Hindi ko na malayang kailangan ko palang marinig iyon. Ang ballroom ay eksaktong katulad ng lahat ng business luncheon na napuntahan ko. Mga bilog na mesa, puting mantel, tasa ng kape, at maliliit na cheesecake na naghihintay para sa dessert. Nasa 200 tao ang nasa loob.
Mga bangkero, may-ari ng negosyo, accountant, insurance agents, mga taong nagtiwala sa akin sa mga payroll records ng maraming taon. Nakatayo na si Greg, malapit sa stage, nakikipagkamay. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti. Nandun ang sikat at hinahanga ang negosyante. Naglakad siya papalapit. Hinalikan ang pisngi ko para sa mga photographer at bumulong. Alam kong pupunta ka. Sinabi ko naman 'di ba? Mas lumawak ang ngiti niya. Sinabi ko sa lahat na nagkaroon ka ng mahihirap na linggo. Alam ko. Inayos niya ang kanyang necktie. Panatilihin nating positive ang araw na ito. Tapos, nang hindi inaalis ang magandang ekspresyon niya, mas lumapit siya. Ngumiti ka. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Bakit? Para malaman ng lahat na nag-overreact ka lang. Sa isang sandali, muntik na akong maglakad paalis. Hindi dahil takot ako sa kanya, kundi dahil pagod na ako. Pagod na sa pagpapaliwanag, pagod sa mga papeles, pagod sa pag-iisip kung naniniwala ba sa akin ang mga tao. Tapos, naalala ko ang sinabi ng aking ina habang nagpapalit kami ng baterya ng remote control ng TV, ilang gabi na ang nakalipas. Hindi mo kailangang patunayan na matapang ka araw-araw. Nakangiti niyang sabi. Kailangan mo lang tigilang magboluntaryo para sa parehong kahihiyan. Naglakad ako papunta sa stage. Nagsimula ang programa ng eksakto sa oras. Mga announcements, sponsors, scholarships, community awards. Sa wakas, ngumiti ang Master of Ceremonies sa direksyon ko. Pumayag po si Mrs. Holloway na ipakilala ang tatanggap ng Business Leadership Award ngayong taon. Palakpakan. Naglakad ako papunta sa podium. Sa isang saglit, tiningnan ko ang buong silid. Nakilala ko ang 12-dosenang mukha. Mga taong nakatrabaho ko ng maraming taon. Mga taong nagtiwala sa akin sa mga buwis ng kanilang empleyado, SSS deductions, at records. Tapos nagsimula ako. May kakaibang paraan ng kasal para pagsamahin ang mga reputasyon. Natahimik ang buong kwarto. Sa loob ng halos 2 taon, inaakala ng marami na dahil nakatayo ako sa tabi ng asawa ko, sinasang-ayunan ko ang bawat desisyon niya sa negosyo. Tumigil ako. Na-realize ko na hindi na iyan totoo ngayon. Walang gumalaw. Nagpatuloy ako ng kalmado. Ipinapaalam sa akin ng asawa ko sa publiko na wala akong karapatang bilang magulang sa pagtulong sa kanyang anak. Tinanggap ko ang limitasyong iyon. Itinigil ko ang kusang loob na pagbabayad ng mga gastusing responsibilidad ng kanyang mga magulang. Nagpalitan ng naguguluhang tingin ang ilang tao. Matapos noon, natuklasan ko na ang perang inakala kong napupunta sa edukasyon ay napunta rin sa ibang lugar. Tumayo si Greg. Evie. Itinaas ko ang isang kamay. Malapit na akong matapos. Napakatahimik ng silid, kaya naririnig ko ang tunog ng tinidor na tumatama sa plato sa bandang likod. Nadiskubre ko rin ang isang hindi autorisadong request na kinasasangkutan ng isa sa mga investment accounts ko. Pinili ko ang bawat salita ng maingat. Nai-report na po ang usaping ito at kasalukuyan pang iniimbestigahan. Hindi ko siya inakusahan ng forgery. Naging malinaw si Attorney Navarro. Facts, only facts. Nag-file na rin ako ng legal separation at humingi ng forensic accounting. Nakalapit na si Greg sa stage. Tama na yan. Tiningnan ko siya. Hindi. Tapos sinabi ko ang linyang buong linggo kong pinractice. Pumunta ako rito ngayon dahil ginagamit ang presensya ko bilang patunay na perpekto at normal ang lahat sa aming kasal at pananalapi. Tumingin ako sa paligid ng ballroom. Hindi po. Umalis ako sa mikropono. Hindi ko na ipapagamit ang pangalan ko para sa kwentong iyon. Bumalik ako papunta sa upuan ko. Walang pumalakpak. Wala ring nag-ingay. Katahimikan lang. Kinuha ni Greg ang mikropono. Pasensya na po, sabi niya kasabay ng isang nakakahiyang tawa. Ang asawa ko po ay dumadaan sa matinding emosyonal na stress. Ngumiti siya ng may awa sa audience. Alam ng marami sa inyo na nagkasakit ang kanyang ina. Nag-igting ang pangako. Minsan nagiging nakaka-overwhelm ang mga sitwasyon sa pamilya. Nagbuntong hininga siya ng may pagkadrama. Sinusubukan po naming ayusin ito ng pribado. Tumingin siya ng diretso sa akin. Sa kasamaang palad, ang kalituhan ay minsan nagmumukhang kasiguraduhan. Ilang tao ang nagmukhang nag-aalangan. Sa isang kakilakilabot na sandali, inakala kong umubra iyon. Awkward na nagmungkahi ang Master of Ceremonies na ipagpatuloy muna ng lahat ang pananghalian habang nakapos ang programa. Naglakad si Greg pabalik sa akin. Sabi ko na sa'yo eh.
Ngumiti siya. Pinahiya mo lang ang sarili mo. Tapos may upuang kumaladkad sa kabilang dulo ng ballroom. Dahan-dahang tumayo si Mang Arturo. Agad siyang nakilala ng lahat. Kilala si Mang Arturo sa buong komunidad ng negosyo. Hindi siya nagmamadali. Hindi niya inilakas ang boses niya. Hindi siya humingi ng mikropono. Itinaas lang niya ang cellphone niya. May natanggap akong voicemail noong Martes ng umaga. Natigilan si Greg. Tumingin si Mang Arturo sa buong silid. 7 taong nabuhay ang asawa ko na may Alzheimer's disease. Nanatiling kalmado ang boses niya. Hindi ko gusto na may mga taong ginagamit ang trahedyang iyon dahil lang ayaw nilang questionin sila. Pinindot niya ang play. Umalingaw-ngaw ang boses ni Greg sa mga kalapit na mesa. Arturo, nagiging makakalimutin na si Evie. Baka gusto mong pag-isipan na ilipat sa iba ang payroll nyo, bago pa maging komplikado ang lahat. Wala pang 20 segundo ang recording. Hindi na kailangang habaan pa. Narinig ng mga nakaupo malapit doon ang bawat salita. Nakita ng mga nasa malayo ang reaksyon sa mukha ng mga nakarinig. Kumalat ang bulungan sa ballroom ng mas mabilis pa kaysa sa anumang speaker. Ibinalik ni Mang Arturo ang cellphone niya sa bulsa. Tapos tiningnan niya ng diretso si Greg. Pinagkatiwalaan ko ang babaeng iyan sa payroll ko ng 15 taon. Tumigil siya. Pinagkakatiwalaan ko siya hanggang ngayon. Umupo siya. Sinubukan ni Greg na tumawa. Na-misunderstand lang ni Arturo. Hindi. Napalingon ang lahat. Nakatayo na si Mika. Nanginginig siya. Ako ang naka-misunderstand. Hawak niya ang ilang na-print na emails. Sinabi ng papa ko na pumayag si Evie na baguhin ang estate plan niya. Lumunok siya. Sabi niya, ang negosyo niya, ang bahay niya, magiging pag-aari rin ng pamilya natin. Tumingin siya sa akin. Hindi siya kailanman pumayag. Tinitigan ni Greg ang kanyang anak. Anong ginagawa mo? Nagsasabi ng totoo. Ako ang nagbayad sa lahat ng meron ka. Napuno ng luha ang mga mata ni Mika. Hindi. Dahan-dahan siyang umiling. Siya ang nagbayad. Natahimik muli ang silid. Walang pumalakpak. Walang sumigaw ng suporta. Ang totoong buhay ay hindi tunog pelikula. Tunog ito ng mga taong tahimik na nagre-realize na pinagsinungalingan sila. Umakyat sa stage ang presidente ng Business Association. Dahil sa mga impormasyong lumabas ngayon, maingat niyang sabi, ipagpapaliban po muna ng board ang Business Leadership Award ngayong araw habang nag-iimbestiga. Yun lang. Walang pampublikong paghuhusga. Walang dramatikong hatol. Nagsisimula na lang ang mga consequences. Tumingin si Greg sa paligid ng ballroom. Iniwasan ng ilan ang paningin niya. Tahimik na umalis ang isang taga-bangko. Isang matagal ng kliyente, na karaniwang binabati siya ng kamay, ay naglakad lang ng tuloy-tuloy. Isang iba naman ang lumapit sa akin. Evie, mahina niyang sabi. Ligtas ba ang mga payroll records namin? Oo naman, ligtas lagi yan. Tumango siya. Sabi ko na nga ba, tumagal ng halos 11 buwan ang legal separation at ang kasunod na proseso ng pagpapawalang bisa ng aming kasal, annulment. Natukoy ng isang forensic accountant na napakalaking bahagi ng pera ko ang napunta sa naghihingalong development company ni Greg. Ang ilan ay nagamit sa totoong gastusin sa bahay, pero marami rito ay hindi. Tumagal pa ang investigasyon sa mga investment papers. Sa huli, hindi mapatunayan ng mga investigador ng walang duda kung sino ang mismong gumawa at nagpasa ng rejected na papeles, kahit na nagmula ito sa email ng opisina ni Greg. Nang harapin ang civil case, pumayag din sa wakas si Greg sa isang financial settlement. Nabawi ko ang bahagi ng ipon ko, hindi lahat. Mas malaki ang nakain ng attorney's fees kaysa sa inaasahan ko. Ang hustisya ay mahal. Bumagsak ang pinakamalaking development ni Greg sa loob ng 1 taon. Ibinenta niya ang Lexus. Lumipat siya sa isang mas maliit na apartment. Nag-stop muna ng 1 semester si Mika. Lumipat siya sa mama niya. Nagtrabaho siya sa bookstore ng universidad. Kumuha ng student loans, at pumirma ng kasunduan na babayaran niya ang mga personal na ginastos niya sa credit card ko. Minsan sa 1 buwan, nagkikita kami para magkape. Noong una, mga resibo at budget lang ang madalas naming pag-usapan. Makalipas ang ilang buwan, tahimik siyang nagsabi ng isang bagay na matagal ko nang hinihintay marinig. Trinato ko yung kabaitan mo na parang patunay na mahina ka. Ngumiti ako. Hindi. Patunay yon, na nagtiwala ako sa maling tao. Tumango siya. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yon. Ako rin.
Tinulungan ako ni Danilo na pinturahan muli ang guest room. Napalitan ko na rin sa wakas ang lumang aircon compressor na matagal ko nang pinagpapaliban. Biniro ako ng physical therapist ko na parang bumubuti na raw ang likod ko simula nang itigil ko ang pagpasan sa problema ng ibang tao. Hindi naman siya nagkamali roon. Ilang buwan ang lumipas, isinama ko ang nanay ko para sa isang tahimik na weekend sa Tagaytay. Dahan-dahan kaming naglakad sa lobby ng hotel. Hinihimas niya ang kanyang tuhod. Hinihimas ko ang mga kamay ko. Ngumiti siya. Ang pagtanda, sumasakit sa mga lugar na hindi mo alam na nag-exist. Tumawa ako. At least ngayon, sarili ko na lang na sakit ng katawan ang binabayaran ko. Pinisil niya ang braso ko. Progress yan. Totoo. Sa paglingon ko ngayon, hindi ko iniisip na ang pinakamagandang bahagi ng kwento ko ay ang makitang natalo si Greg sa isang award o negosyo o kahit sa kasal. Ang pinakamagandang bahagi ay ang ma-realize na ang kabaitan ay hindi nangangahulugang walang hanggang pagsasakripisyo at ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagsusuko ng iyong sariling pag-iisip. Kung may minsan mang nagkamali na isipin na obligasyon mo ang iyong pagiging mapagbigay, sana maalala mo ito. Ang paglalagay ng limitasyon ay maaaring magdulot sa iyo ng isang relasyon, ngunit maililigtas nito ang iyong dignidad. At minsan, yan ang simula ng isang mas magandang buhay.